Labis na naantig si Duan Mosheng, ang paliwanag ni Elder Hua ay talagang nagbukas ng aking mga mata. Noong una kong natutunan ang Heavenly One Technique, tila napakahirap nito, ngunit ngayon kapag nagsasanay ako ng mga unang kabanata ng pamamaraan, talagang mas madali ito. Nagkaroon din ako ng malaking pagbuti sa aking mga pamamaraan at karanasan kumpara noon. Ikinuyong ni Hua Wu daw ang kanyang mga mata at tumango, tama. Sa sandaling iyon, pumasok si Ming Shiren mula sa labas, tumingin siya sa silangang pavilion na may malinaw na kaginhawaan, tama si Elder Hua. Naaalala ko noong nagsasanay ang maestro sa lihim na silid, hindi ko sinasadyang abalahin siya. Maaaring hindi kayo maniwala, Elder Hua, ngunit hindi ko matiis kahit isa sa mga galaw ng maestro na nagbubukas ng 8 meridians. Kung hindi maawe ng maestro, maaaring malubha akong nasugatan. Si Hua Wu daw, na may seryosong ekspresyon, ay bumulalas, iyan ang tunay na maestro. Naglakas loob pa talaga si Old Eighth na kumilos laban sa Old Demon na si Lasho. Sa ngayon, si Lasho, matapos ganap na mapalapot ang 8 Methods Unobstructed Avatar, ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Dahil sa mahabang oras ng pagpapalapot, namanhid ang kanyang mga binti, na naging dahilan upang siya ay matamba at bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong ito, bukod sa mas mahabang tagal, walang pagkakaiba sa dati, walang mga bottleneck, at walang mga issue sa proseso ng paghila. Ang pagpapakilos ng primal energy at ang pagpapalapot ng avatar ay napaka-eksakto. Sinuri ni Lasho ang kanyang antas ng pagsasanay at sa katunayan, umunlad na siya sa Divine Court Realm, ang kaharian ng Governing the Way, isang hakbang na lamang ang layo mula sa Way of Transformation. Sa kahariang ito, madaling makontrol ng isa ang kanyang sariling landas ng pagsasanay. Sa mundo ng Great Flame, ang landas ng pagsasanay ng bawat tao ay nagsisimulang humubog sa mga unang yugto ng Divine Court Realm, mga landas ng kutsilyo, espada, at iba pa. Maraming mga cultivator ang madalas na nagtatakda ng direksyon ng kanilang pagsasanay ng maaga, ngunit tunay itong humuhubog sa kahariang ito ng Divine Court Realm. Sa yugto ng Governing the Way, ang mga pundasyong inilatag sa mga nakaraang landas ng pagsasanay ay ipinapakita rin sa mga sandata, kaya't napakahalaga ng mga makalangit na sandata. Tumango si Lasho sa kasiyahan, nadarama ang estado ng pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Writing, na halos 1/3 ng kanyang puspos na estado, medyo disente pa rin. Governing the Way sa Divine Court Realm, ang bilis na ito ay tunay na walang kapantay. Itinulak niya ang bintana upang magunat ng katawan ngunit nakakahiyang natuklasan na puno na ng tao ang labas. Kay tapang, isang mahinang sigaw na may halong bakas ng primal energy ang lumabas mula sa silangang pavilion. Sina Ming Shiren at Hua Wu daw, at iba pa, ay umatras ng ilang hakbang, lahat ay sumisigaw, Maestro, Pavilion Lord. Napakatamad niyo ba lahat? Hindi po ako nangangahas, mabilis na yumuko at sinabi ni Ming Shiren, Maestro, hinanap ko po si Jiang Aijian. Sinabi niyang wala sa palasyo ang kahon na ipinahanap ninyo sa kanya. Tungkol naman sa mga bagay ng Evil Sky Pavilion, kailangan niyang siyasatin ng maingat, hinala niyang iniimbestigahan siya ni Siwuya, kaya hindi muna siya makikipag-ugnayan sa Evil Sky Pavilion. Ang rebelding disipulong iyon na naman, kahit ang parusa ng body-binding divine spell ay hindi siya mapatino. Sinabi rin ni Jiang Aijian na narinig niya ang tungkol sa pangyayari sa Lotus Platform, at ang dalubhasang nakipaglaban sa maestro ay malamang na mula sa mga maestro ng lulan ng Western Frontier. Mga maestro ng lulan, napakalakas ba nila? Nagtanong ni CIU Honor, naguguluhan. Ipinaliwanag ni Ming Shiren, noong nakipagdigma ang lulan sa Great Flame, nagdulot ito ng pagkawasak, hindi mabilang na tao ang nawalan ng tahanan, at ang sanhi nito ay ang mga mangkukulam ng lulan. Sa kabila nito, natalo ang lulan. Mula noon, hindi na minamaliit ng mga cultivator ng Great Flame ang pangkukulam. Medyo nagulat si Duan Mosheng, wala bang makapangyarihang nagsasanay ng pangkukulam sa Great Flame? Sumagot si Hua Wu daw, ang pangkukulam mismo ay nagmula sa Great Flame, ngunit masyadong halata ang mga kahinaan nito, at kakaunti ang nagsasanay,
ilang cultivator lamang na deboto sa pangkukulam ang nananatili. Yumuko si Ming Shiren kay Lasho at nagpaalala sa kanya, Maestro, dapat mapagkakatiwalaan ang impormasyong ito. Hindi dapat maliitin ang kakayahang kontrolin ang gayong kalaking halaga ng pangkukulam sa Lotus Platform. Ang nilalang na nakasalubong nila sa Energy Nexus sa Lotus Platform ay hindi tao kundi isang uri ng mabangis na hayop. Kaya, malamang na ang kalaban ang maestro ng hayop na ito. Tumango si Lasho, ang iyong pagpunta sa Divine Capital ba ay naglantad ng anumang iyong mga galaw? May kumpiyansang sumagot si Ming Shiren, talagang hindi. Matalino nga si Old Seventh, ngunit hindi posibleng may magbabantay sa akin kahit napupunta ako sa banyo. Tama ka, ngunit masyadong bastos ang analohiya. Bukod dito, sa mga kasanayan ni Ming Shiren, hindi mahirap itago ang kanyang mga galaw. Habang nag-iisip si Lasho, isang biglaang malakas na ingay ang nanggaling sa malayo. Tumingin ang lahat sa direksyon ng tunog at nakita nilang nagmula ito sa lokasyon ng Reflection Cave sa likod ng bundok. Sa sandaling iyon, tumakbo si Zhou Jifeng mula sa likod ng bundok at lumuhad sa harap ni Lasho, isang nagsasabi, Pavilion Lord, may nangyari kay Mr. A. Walang sinabi si Lasho, lumundag pababa mula sa pavilion, at tumungo sa likod ng bundok. Sumunod si Ming Shiren at Bam Ulong, Old Eighth, ang hanggal na ito, hindi ba siya kailanman tatahimik? Isang sinabi ni Zhou Jifeng, na wala kay Mr. Eight ang precious Zen robe. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang lahat sa pasukan ng Reflection Cave. Nakatayo si Panzong sa pasukan, naguguluhan ang tingin, at bumubulong, imposible ito. Talagang imposible. Humakbang si Ming Shiren upang magtanong, ano ang imposible? Nadama ni Panzong na labis na nanghina ang kanyang kumpiyansa, puno ng kawalan ng paniniwala ang kanyang mukha, ako mismo ang nagtali sa antas ng pagsasanay ni Mr. 8 gamit ang aking mga pamamaraan, paano ito mababawi? Maaari bang hindi ako nakapagpalalim ng sapat? Tiningnan ni Huawu daw ang harang sa pasukan ng kuweba at sinabi, ang kaguluhan ng forceful energy na ito ay resulta ng sapilitang pagsasanay ng pamamaraan ng pagsasanay, kailangan itong sugpuin ng mabilis. Ang kaguluhan ng forceful energy ay madalas na nangyayari dahil sa pagsasanay ng isang hindi kumpletong pamamaraan. Sa pagtatangkang itaas ang kanilang kaharian, maaaring dagdagan ng mga nagsasanay ang mga nawawalang bahagi ng pamamaraan mismo. Kung ang tao ay isang henyo sa paglikha ng mga pamamaraan, maaari itong magkaroon ng magandang epekto, ngunit kung hindi, ito ang nangyayari. Umiling si Lasho at sinabi, bakit magdudulot ng pagdurusa sa sarili ng hindi kinakailangan? Pagkasabi nito, humakbang siya papasok sa kuweba. Sa loob, tumingala si Zhu Honghong at nakita, Maestro. Namumula ang kanyang mga mata, tila nawawala na ang kanyang katinuan. Itinaas niya ang kanyang palad, handa nang magpakawala ng isang 9 Tribulations Thunderous Energy Strike, ngunit bago siya makasugod, bigla siyang nanginig sa takot at mabilis na binaligtad ang kanyang palad na strike patungo sa kanyang sariling dibdib. Bumalik ang forceful energy, na nagpadala sa kanya ng ilang metro pabalik, bumagsak sa lupa. Bumuga ng isang masakit na sigaw si Zhu Honghong, gumugulong sa lupa. Kalmadong tumingin si Lasho at sinabi, hindi bababa sa alam mo kung sino ang iyong maestro, mas gugustuhin mong saktan ang iyong sarili kaysa saktan ng iyong maestro. Pagkasabi nito, kinuha niya ang kanyang palad, at isang gininto ang forceful energy mark ang lumipad palabas. Ang banayad na forceful energy mark na ito ay tumama sa dibdib ni Zhu Honghong. Kumalma si Zhu Honghong na parang binuhusan ng malamig na tubig, unti-unting hamupa ang nagngangalit na init at forceful energy sa kanyang katawan. Ipinahayag ng lahat na nanunood sa eksenang ito ang kanilang pagkamangha. Lumiwanag ang mga mata ni Huawu daw, at ipinaliwanag niya, ito ang pamamaraan at karanasan na sinasabi ko kanina. Si Zhu Honghong, pagkatapos ng lahat, ay isang cultivator ng Divine Court Realm, Way of Transformation, na may labis na magulong primal energy sa loob ng kanyang katawan. Ang sapilitang pagsugpo nito ay magdudulot lamang ng masamang epekto. Ang paggamit ng banayad at medyo mahinang forceful energy ay talagang mas kapaki-pakinabang.
Huwag maliitin ang palad na iyon, kung walang pambihirang kontrol, mahirap itong makamit ng hindi nasasaktan ang tao. Tumango si Zhao Yu, sa pakikinig kay Elder Hua, nakakuha ako ng malaking pananaw. Bumantong hininga si Hua Wu daw, wala itong halaga. Minsan talaga akong naiinggit sa inyong lahat, ang maestro ang nangunguna, ngunit ang pagsasanay ay nasa individual. Ang Pavilion Lord ay namamahala ng hindi mabilang na mga gawain, marahil ay walang gaanong oras upang magbigay ng mga pananaw sa pagsasanay, ngunit ang mga turo ng Pavilion Lord sa pamamagitan ng halimbawa ay mas epektibo kaysa sa mga abstract na teoryang iyon. Sa kasamaang palad, masyado na akong matanda ngayon upang magkaroon ng gayong pagkakataon. Naiwang walang imak ang mga disipulo sa mga salitang, bakit parang may mali dito? Maayos ang mga salita ni Elder Hua, ngunit medyo awkward ang mga ito. Sigurado ka bang hindi siya nagyayabang o nanunuyo? Nakatayo si Lasho na nakapamaywang, tahimik na pinagmamasdan si Old Eighth. Nadama niya ang kawalan ng pananalita sa kanyang puso, ang palad na hampas na ibinigay niya kanina ay hindi masyadong pinag-isipan, ito ay sinadya lamang upang pakalmayan si Old Eighth. Hindi mahalaga kung nasaktan siya o hindi, dahil matigas si Old Eighth upang harapin ito. Sa sandaling iyon, nakabawi ng kaunting lakas si Old Eighth at gumapang at gamulong upang lumuhad sa harap ni Lasho, umiiyak at sumisigaw, "Maestro, narito na po kayo." Kalmadong tiningnan siya ni Lasho, "Magsalita ka, ano ang nangyari?" Nang inig at mabilis na umamin si Zhu Honghong, "Natatakot, Maestro, 3 araw na ang nakalipas. Ninakaw ng Upper Prime 5 Rats ang aking Precious Zen Robe. Tumutulong ang Precious Zen Robe na sugpuin ang aking magulong forceful energy. Pakiusap, Maestro, ipagtanggol ninyo ako." "Upper Prime 5 Rats?" tanong ni Lasho, naguguluhan. Tumango si Old Eighth nang may katwiran, "Gusto nila akong ilayo sa Golden Court Mountain, ngunit paano ako magiging ganoong uri ng tao? Mariin kong tinanggihan ang kanilang hindi makatwirang mga kahilingan. Ang 5 Rats, sa kanilang desperasyon, ay ninakaw ang aking Precious Zen Robe. Tunay ngang kasuklam-suklam, umaasa ako sa pagpapasya ng Maestro. Ang aking katapatan ay kasing linaw ng araw at buwan, umaasa ako sa pagpapasya ng Maestro." Sadyang itinaas ni Zhu Honghong ang kanyang boses sa dulo, na nag-iwan kay Ming Shiren na medyo walang imak. Ito pa rin ba ang parehong walang muwang at handgal na Old Eighth? Medyo mahusay na siyang magsalita ngayon. Nagpatuloy si Lasho sa pagtatanong, "Ilang antas na ang iyong naabot sa 9 Tribulations Thunderous Energy?" Pawis na nauutol na sumagot si Zhu Honghong, "Maestro, ang ika-7 antas, Celestial Phenomena. Sa iyong antas ng pagsasanay at karanasan, naglakas loob ka talagang subukang kumpletuhin ang natitirang 2 antas ng pamamaraan." "Hindi po ako nangangahas." Dumampi ang noo ni Zhu Honghong sa lupa, nanginginig ng husto. Handgal ang disipulo nang magsasanay ng ika-4 na antas ng 9 Tribulations Thunderous Energy, Cherishing Flowers, at ang ika-5 antas, Forgetting Emotions, nagkaroon ng kapahamakan, na nagdulot ng kaguluhan sa primal energy at halos humantong sa demonic possession. Kaya, naisip ba ni Old Seventh, ang suwail na disipulong iyon, ang isang paraan upang makuha ang Precious Zen Robe ng Heaven-chosen Temple upang sugpuin ang iyong primal energy? Walang ibang pagpipilian si Zhu Honghong kundi tumango bilang tugon, "Oo." Sa puntong ito, nagpaalala si Ming Shiren, "Maestro, huwag po kayong magpadala sa mga panlilinlang ni Old Seventh. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng body-binding divine spell at sinusubukan niyang linlangan kayo upang kumilos. Hinala ko na sa mga kaso tulad ng kay Old Eighth, tanging body-binding spell lamang ang makakapigil dito, kung hindi ay mauulit ang problema. Matapos ihagis ang body-binding spell, kayo lamang ang makakapagpalaya nito. Kaya, hinala ko na nag-iwan si Old Seventh ng ilang uri ng linkang spell o seal kay Old Eighth, na ibinabahagi ang paraan upang bawiin ang spell sa pamamagitan nito. Ang tinatawag na linkang spells ay isa ring uri ng lihim na pamamaraan sa loob ng tradisyong Taoista.
Ang mga cultivator na nakaugnay sa pamamaraang ito ay maaaring magbahagi ng anumang pinsala o paggaling sa loob ng isang tiyak na panahon. Kalaunan, inangkop ng sekta ng Budismo ang pamamaraang ito sa Illuminating Buddha's Light, na bumubuo ng isang lihim na pamamaraan ng pagpapagaling ng grupo na maaaring magpagaling ng maraming tao ng sabay-sabay. Gayunpaman, malaki ang kinakailangan nito, at kakaunti ang gumagamit nito.